Ito na naging hudyat kay Bunso para manalisi. Parang sanggol na gumapang papasok ng tindahan si Bunso at mabilis na kinuha ang bag sa ilalim ng mesa. Dito na umiksena si Lola at ang kanyang mahiwagang payong. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng payong, naitago niya ang paglabas ng tindahan ni Bunso na isinukbit ang bag sa kanyang leeg. Mga after 20 minutes, doon ko palang na-realize na wala na yung bag ko. Nung nakita kong wala yung bag ko, agad kong chinek sa CCTV. Di-review ko kung sino yung kumuha. Then doon namin nakita na may pumasok na isang bata. Makikita sa CCTV ang sunod-sunod na pag-alis ni Bunso, Lola at Kuya. Tangay-tangay na ang bag na may lamang 141,500 pesos. Ayon kay Rebecca, pambayad niya sana nang i-deliver na bigas ang nasabing pera. Ayun ang masakit na isipin na madaling araw ka gigising, gabi ka magsasara, hindi mo kapiling yung mga anak mo para lang kumita ka tapos mawawalan ka ng gano'n na hindi mo lang inisip ng mga kumuha na gano'n. Pero sa intelligence report na nakuha ng Bataan Provincial Police Office, hindi totoo magkakamag-anak ang mga kawatan. Maaaring nagpanggap lang daw sila bilang isang pamilya para hindi paghinalaan at makakilos ng normal habang nananalisi. Ang surveillance sa Dinalupihan Public Market ang ikinasa ng Dinalupihan Municipal Police Station. Pagdating sa palengke, kanya-kanya na ng posisyon ng mga pulis. May mga nag-istasyon sa labas habang ang iba nag-ikot-ikot sa loob ng palengke. Matapos ang halos 2 oras na pagmamanman, bigo silang mahuli ang mga kawatan. Ay kay Police Superintendent Rizalino Andaya, officer in charge ng Dinalupihan Municipal Police Station, isolated case lang umano ang nangyari. Ngayon lang po kami naka-experience ng ganitong modus operandi. Kaya po, nagbibigay kami ng awareness para hindi na sila makapagbiktima pa ng iba. Sa aming pag-iikot, nalaman namin na hindi ito ang unang beses na umataking tinaguri ang pamilyang kawatan sa Dinalupihan Public Market. Bumili yung grupo na sabay-sabay, yung babaeng mataba, siguro mga 5 sila, 6 silang sabay-sabay. So, napansin ko wala yung isang kahon na sigarilyo sa bodega. So, nirewind ko yung CCTV kung paano nawala. So, makikita ko yung batang babae na bumuhat. So, gamit nila yung payong para pang-cover dun sa dadaanan ng bata. 25,000 pesos ang halaga ng nakulimbat ng mga kawatan. Mahigit 200,000 pesos naman ang natangay mula sa bigasan. Nakalimutan ng ate ko yung bag niya doon sa ilalim. Wala pang pintuan to. Pumasok yung bata. Paglabas niya, nakita namin sa CCTV, dala-dala yung bag, kasama siyang matanda. May dala silang payong. Mas heightened yung police visibility. Tapos yung pangalawa, yung marshals, mas dinagdagan din ng marshals na naka-assign dito. Tapos, isa pa nga po yung ang pagkakabit ng mga CCTVs. Pahay na eksperto sa mga may-ari ng mga pwesto sa loob ng palengke, maging mapagbatsyag sa kilos ang bumibili sa inyo. Yung mga tinatawag natin na pagpatingin-tingin sa mga kasamahan o kaya palinga-linga, parang may hinahanap na wala naman. Ibig sabihin yun, signal yun na may mga kasamahan siya. Ibig sabihin po noon, meron silang masamang tangka sa inyo. Siguraduhin alisto ang bantay ng tindahan. Nasa ayos ang pwesto ng mga paninda at tago ang lalagyan ng pera. Okay ma'am, kagaya po nitong kahan nyo. Di po ba? Masyadong malapit naman sa ating mga customer. Mas maganda siguro ilagay nyo rito sa sulok. And then, kuberan nyo yung kahan nyo nitong mga nakapatas na ito na bigas para walang masyadong access na malapit yung mga customer natin sa inyong kaha. Nang sa ganun, hindi kayo masalisihan. Malaki rin umanong tulong ang pagkaroon ng CCTV. Through your camera, through your CCTV camera, makakatulong po yung para malaman natin kung sino yung gumawa nun sa'yo. Igan, hanggang ngayon ay wala pang pagkakilanlan ng tinaguriang pamilya kawatan. Kung sino man sa inyo ang may impormasyon sa mga taong ito na rumehistro sa video, maaaring magpag-ugnayan sa Dinalupihan Police sa mga numero 0917-305-1996 o 0917-593-6248, 047-481-7998. Igan, kung meron kayong video ng modus, aksidente o anumang problema may kinalaman sa kaligtasan at seguridad, idulog at ipadala niyo sa aming email address alisto@gmainetwork.com.
Magandang hapon mga igan, ako naman Arnold Glavio. Hindi ka biktima, maging alisto!